Welcome sa ikalawang bahagi ng pagpaikot ng $2,000 para sa ano ulit tawag sa sering ito? Iyong dream car? Pagpaikot ng $2,000 hanggang di na ako broke. Magdasal tayo, mawawalan ka na naman ng pera pag naibenta ang kotse. Sa huling video, kinuha ni Logan ang $2,000. May utang siya sa akin na 50% ng iyong jeep at may pagpipilian ka. Bayaran mo ako at wala kang utang o kunin mo ang $2,000 at gamitin ulit sa isa pang flip. At ang $2,000 na yon ay utang talaga. Kaya kapag naibenta ang kotse, bayaran mo ako ng buo. Pwede rin nating pag-usapan yan pagkatapos. Kaya pumunta kami sa auction at nabili namin ang 2006 Honda Civic na ito. Ito ay isang 2007 Honda Civic na may ilang milya. 106,000, 106,000 milya at ito ay hybrid. At ito ay CVT transmission tulad ng nabanggit natin sa unang video. Ang CVT ay constantly variable transmission sa tingin ko. Kaya parang gumagana lang ito na parang snowmobile. Hindi ito nagpapalit ng gear. Kaya hinihintay mong mag-shift pero hindi talaga nag-shift. Kaya ngayon bubuhay natin ulit itong sasakyan na ito. May sorpresa ako dahil diretsong tayo sa part 2 ng video mula part 1. Isang linggo na ang nakalipas kaya bumalik ako sa auction at bumili ng isa pang kotse. Ngayon, 2 kotse ang gagawin natin sa isang video. Pupunta kami sa auction para kunin ang pangalawang sasakyan na medyo astig kahit hindi cool. Sa clip 2, ipapakita ko kung ano ang nabili ko ngayon. Sige, ipakita mo sa lahat ang ibig kong sabihin sa CVT transmission. Apakan mo ang gas dito sa reverend. Hintayin mong mag-shift pero hindi talaga siya nag-shift. Akala mo may sira kasi hindi nag-shift tapos bumababa ang RPM kahit di nag-shift. Umaabot na tayo ng 50 miles per hour pero hindi talaga nag-shift ang transmission. Ganyan talaga ang ginagawa ng CVT transmission. So meron tayong malamig na aircon, power windows, power locks, may radyo rin tayo na hindi magandang tunog. Halos wala ka nang marinig na tunog. Nakakainis kasi integrated siya sa buong sasakyan kaya hindi madaling palitan. Kailangan mo patanggalin lahat at bumili ng aftermarket na radyo. Pwede mo namang iwan lang ang radyo na naka-on. Pwede mo lang siyang iwan. Oo, gumagana naman siya. Kung gusto ng iba na palitan, palitan na lang. Sige, hanapin na natin ang kotse ko. Sa tingin ko, yun yung nandoon sa pinakadulo, malayo doon. Heto ang mga susi. Hindi ko sinasadyang bagong hamon. Sige, dumiretso ka lang. May bagong hamon ako para sa atin. Sasabihin ko mamaya, hindi ko talaga binibili ang Pathfinder kahit na hindi naman CVT ang transmission nito. Baba ka na, nakuha ko na ito. Bumili ako ng 2008 na Pathfinder at ang nagpapakawili dito ay V8 na Pathfinder ito. Ngayon, mahirap ibenta ang V8 dahil sa presyo ng gasolina na 400 at 49 pero may WeatherTech mats at bagong Michelins ito. Naniniwala ako na may third row seat option ang mga ito. Oo, may third row seat ito. Leather ang interior. Kaya ikaw, loko ka. Mukhang alisin natin ang mga yon. May 2008 Pathfinder ako. Hulaan mo kung magkano? $2,025 kasama ang bayaring paandarin mo. Gusto kong marinig ang V8. Alam mo paanong pwede? Headlight correction at malilinis ang hood. Paandarin mo. Aandar ba? Nasaan ang kambucho? Buksan ang hood. May check engine light? Wala. Tire pressure light lang. Ayos, buksan ang hood. Oh, tingnan mo ang epekto ng araw ng Florida. Binyak din ng araw ang dashboard ko, kaya naging marupok ang lahat. Kaya ito nabasag. At basag din ang dashboard. Uy, Logan, tingnan mo ito. Surpresa! Sigurado akong masakit yun. Wow, hello? Nakahanap ako ng sorpresa. Habang nasa auction, iniisip ko kung anong ibebenta ko. Napansin kong bumibili ako ng maraming Escalade dahil bumaba ang presyo nila. Isang 2017 na may 59,000 milya mga 20,000 lang. Sobrang sulit. Itong GMC Canyon ay may 174,000 milya, nasa 2,000 lang, Logan. Para itong perpektong kotse ng isang puting lalaki sa Florida. Hindi mo ba nakikita na halos lahat ng bata sa eskwelahan mo ay nagmamaneho ng ganito? Medyo malinis ito, walang kalawang. Marami ring ibang kotse dito. Yang Duramax, iniiwasan ko talaga ang mga diesel na GMC. May nakasalubong akong lalaki sa marketplace na dumating para kumuha ng pyesa. Pangatlong transmission na raw ng Duramax dinali niya pero covered pa rin ng warranty. Natukso talaga akong bilhin ng slogan na ito. Mura lang talaga, wala pang 3,000. Talaga? Oo, sinusubukan kong huwag bumili ng ganitong Mercedes pero sobrang mura kasi. 3,000 para sa 2007 na may 59,000 milya. Kung nasubukan ko lang yung bubong, baka nabili ko na.
Iniisip ko na ring bumili ng mas maraming Jeep Wrangler. Maraming Jeep Wrangler na binibenta, pila-bing 8,000 ang presyo at bago na ang body style. Madali rin itong ibenta ulit. Bibili lang kami ng bagong gulong. Mas maganda na sila ngayon at mabilis mabenta. Sige, tingnan natin kung ayos pa ang transmission ng Pathfinder ko. Unang hakbang, aandar ba? Check. Pangalawa, aandar ba kapag pinatakbo? Sa ngayon, oo. Ayoko lang na yung huling oil change ay 8,000 milya at 5 taon na ang nakalipas. Noong 2021 pa, 8,000 milya lang tinakbo. Nakakatakot at parang may mali. May dahilan kung bakit hindi ginagamit ang sasakyan na ito, kaya aalamin natin. Pero para sa $2,000, sulit na ang sugal para sa akin bilang isang professional na sugarol. Hindi ito ang usual kong tinitingnan sa auction. Lahat ng nakita ko doon ay mahal, pero ito gumagana. Tingnan mo yung Ford Festiva. Walang kalawang yang bagay na yan. Ang saya. Tingnan mo yung kotse na yan. Kaibigan ko nung high school, meron yan at yun ang gamit niya araw-araw sa eskwela. Handa ka na? Tingnan mo yan. May radyo at nagsishift pa. Gawing interesante ang sarili mo? Sige, patayin mo na. Ibabang hinlalaki. Halika. Ang kinis ng pag-shift niya, grabe. Hindi ako makapaniwala. Sobrang nagulat ako. Ang nag-iisang naka-on na ilaw ay yung sa tire pressure. May ilaw din para sa preno at medyo malambot ang pedal. Sige, pisilin ang gilid at hilahin pababa. Madali lang yan. Uy, ano yung larawan na yon? Makikita mo kung sino ang nasa ilalim. Mga anak na babae ba? Ngayon, tingnan at buksan mo yung kahon na yan. May air filter sa loob. Naririnig mo kung gaano kalakas? Oo, yan ang blower motor. Baka sinuwerte tayo at barado lang ang air filter. Tingnan mo kung gaano kadumi yan. Panatilihin mong bukas yan, pero isara mo na yung pinto. May pinto ba? Ah, yung pala. Sige, isara mo na lang ang glove box. Makikita mo, may enter code dyan. Minsan, naubos ang baterya, kaya buksan ng manual ng may-ari. Kung swerte ka, makakakita ka ng 4 na digit na code doon na pwede mong i-type. Baliktarin mo, malamang yan na yung code. Ginagamit dati ang code na yan kasi madalas manakaw ang aftermarket stereo. Uy, tingnan mo yung Trans Am na yan. Ika-30 anibersaryo WS6. Astig niyan. Dati, madalas manakaw ang mga aftermarket at magagandang factory na radyo. Kaya binibigyan ng code na tugma sa VIN ng sasakyan. Yan ang nakikita mo dyan. Kaya kapag nanakaw ito at wala kang code, wala nang silbi ang radyo. Pero bakit kailangan pa ng code para sa ganitong radyo? Ang laki-laki ng display nito. Sino magnanakaw ng buong bagay na to para lang ilagay sa ibang Honda Civic? Nakakatawa na kailangan pa ng code, pero gawin na yan ng Honda, pati sa minivan at Accord. Sige, i-type mo lang. Baka ito yung code o baka yun yung code. I-type mo lang at tingnan mo kung ano mangyayari. Marami sa inyo ang nanonood ng channel na ito para sa negosyo ko, sa startup ko, minsan tungkol sa real estate, minsan tungkol sa finance. Ang sponsor natin na yon ay Monarch. Ako at ang asawa ko ay nag-sign up para dito ilang buwan ang nakalipas. Mas madali at convenient na ngayon pagsamahin at i-budget ang finances namin dahil nakasync na ang mga account. Kita namin agad kung saan pumapasok at napupunta ang pera. Kung lumampas kami sa budget, tulad ng gym budget ko na lumampas ngayong buwan, at minsan pati mga gamot namin ay lumalagpas sa budget, palagi kaming naalerto sa pamamagitan ng Monarch app namin. Maraming tao hindi alam ang net worth nila. Ang Monarch ay nagsisync sa 13,000 institusyon. Mabilis at secure ang setup, kasama ang mga pangunahing bangko, credit card at brokerage firm. Makakakuha ka ng isang malinis na dashboard kung saan makikita mo lahat ng accounts mo, ang paggastos mo, ang net worth mo, ang pagbabayad mo ng utang, ang progreso mo, at pati mga paulit-ulit na bayarin. Kaya salamat sa Monarch sa pakikipag-partner sa akin para sa video na ito. Kung gusto mong subukan, makakakuha ka ng 50% diskwento sa unang taon gamit ang link sa ibaba at code na WHEELS50 sa pag-sign up para sa libreng trial. Sige, alisin mo lahat ng sulat sa mga bintana at may pandikit din dito na ipapatanggal ko sa'yo. Itong mga headlight na to, madami na kaming nagawang correction kaya naging biro na lang. Pero ay wala pala akong susi ng shop ko. Ay naku. Grabe, may bago akong headlight kit na gusto kong subukan na sobrang dali daw gamitin. Nakita ko to sa TikTok shop at tingin ko AI siya. Pero susubukan natin. Hindi ngayong gabi, bukas na lang natin subukan. Si Logan ay nagkakaskas ng mga bintana. Panurin mo to. Tumayo ka dyan. Di ako makapaniwalang maloloko siya nito. Di ako makapaniwala na di mo nakita yon. Akala ko magbubusina ka, Jesus. Grabe, akala ko mas alam mo na. Nahuhulog ka pa rin sa mga kalokohan ko kahit 16 na taon na. Sabi ko na nga ba? Kaya tayo may trust issues. Ginawa rin sa akin yan dati ni Papa Cab. Ang galing nun. Tinamaan ba kita? Tinamaan ba kita o ano? Hello? Hindi, nagulat lang talaga ako. Walang mas nakakatawa sa akin kundi ako.
Safety. Sige, ito ang dating itsura ng kotse ni Logan. Malinis naman talaga ang Civic niya. Pero itong Pathfinder, hindi talaga. Kita mo lahat ng bardeng dumi dito sa baba? Tapos ang dumi ng hood. Naalala mo ba kung ano itsura ng kotse na to dati? Sa dulo ng video, sobrang nag-iba na ang sasakyan, lalo na ang loob. Ang dumi talaga. Unahin natin yung sayo. Paalala mo, bukas pag tiningnan natin kotse mo, may busted kang taillight na i-check natin. Ako rin pala, di ako nagbibiro. Sige, i-check natin lahat ng ilaw, wiper, busina at iba pang kailangan sa dalawang kotse bukas. Uunahin kita dito, tapos may appointment ako ng alas 7. Kukunin ko to, pwede mo nang dalhin yan pa uwi pagkatapos. Tapusin mo muna dito bago iuwi. Una, buksan lahat ng pinto, trunk at hood. Maglilinis lang tayo, Diyos ko. Nakakainis ang auto-locking na pinto. Sinumang engineer na nag-isip nito, lalo na't di nag-auto unlock pagpatay ng kotse ang sama mo. Diyos ko, nakakabaliw talaga. Sige, itatapon natin lahat ng to. Aalisin lahat ng basura, bubugahan para matanggal ang lahat ng dumi. Iva-vacuum natin at lilinisin lahat ng bintana. Sobrang dumi ng mga floor mat. Di ko alam kailan huling nilaban. Tingnan mo ang umaagos na dumi. Kadiri kung ano man yan. Ayos lang, halos tapos na kotse ni Logan. Bukas, gagawin headlights, magpupolish at i-check lahat ng fluids at harapang bahagi. I-check natin lahat ng ilaw, busina, wipers. Sisiguraduhin nating ligtas ito para sa mga tao. I-check natin. Sa tingin ko, nabanggit ko na lahat ng fluids, pero malinis na ang kotse mo. Parang ready na pang retail. Ang ganda ng loob. Bukas naman ang labas, ang aasikasuhin natin. Ngayon, punta naman tayo dito. Anong oras na? May dala ka bang telepono? 5:40 na. Sige, may 10 minuto pa ako tapos kailangan ko nang umalis. Kaya tutulungan kita ng 10 minuto. Yung natitira, ikaw na bahala. Okay, simulan mo nang i-vacuum lahat at kunin ang lahat ng barya, lalo na ang mahahalaga. Ang daming barya kung saan-saan. Mabubuksan ba yang na yon? Gitnang gitna. Sayang. Nakita natin ang unang problema, hindi mabuksan ang trunk. Logan, buksan lahat ng pinto. I-vacuum mo muna ang mga banig dahil madumi tapos siya kahugasan. Madumi rin ang mga pinto. Astig to pagtapos na, pero ngayon ang dumi pa. Iiwan ko muna seat cover. Ano yun? Dapat ito muna ang inuna natin. Ang dumi talaga. Tandaan mo kung ano itsura ng WeatherTech mat na yon. Ginawa mo na naman. Ang sama, kumalat na. Oo, ang dudumi ng mga mat na to. At siguradong sasakyan to ng may alagang hayop. May balahibo ng aso kahit saan at hindi ko na alam kung ano yung mga yon. Ano ba yung sa loob? Kadire, may balahibo ng aso kahit saan sa sasakyan na to. Lumayo ka muna sa sasakyan para hindi mo malanghap ito. Kukunin ko ang airline at aalisin ko lahat ng dumi sa ilalim ng upuan. Tanggalin lahat ng balahibo at tapeng ang aso saan man. Ginagamit ko ang airline dahil maraming alikabok na hindi kayang tanggalin agad ng vacuum. Niluluwagan muna nito ang dumi bago i-vacuum. Vacuum in lahat muna at huli ang mga bintana para hindi madumihan. Babasahin ko muna ang paligid. Tingnan mo kung gaano kadumi ang sahig, i-vacuum mo dito. Hayaan mo ito mababad ng 1 minuto para lumambot ang dumi. Pwede rin ito sa leather. Pagkatapos, kuskusin ko ng husto ang lahat ng ito, okay? Tingnan mo kung anong nawawala dito. Sige. Kita mo? Gusto ko ganyan ang gawin sa kabuuan nito. Ayos ba? Kuskusin, punasan, ay vacuum. Kuskusin ulit gamit ang simple green. Pakintabin lahat para di mahawakan ng kamay, lalo na mga plastic at bintana. Tapos na, ayos? Tandaan mo dati ang itsura ng pintong ito. Sobrang dumi noon. Sugod ka sa kanya. Kuskusin mo. Talagang tusukin mo siya. Yan na yon. Ang baho talaga. Basahin mo ng kaunti, papasukin mo siya. Paluwagin mo sa konti, naamoy ko na katawan at bitukan niyang nabubulok. Ganun pa rin. Parang nakasabit siya ron. Ayos, pabalik na ang baho. Pakibalik mo ulit para sa akin.
At nagawa na natin halos lahat ng pwede nating gawin sa car wash. Sa $2,000, kumusta ang kotse ko kumpara sa kotse mo? Ano sa tingin mo sa ngayon? Mas malinis na ang sa akin. Oo, talagang naging malinis. Pero ngayong medyo malinis na ang sa akin, ano sa tingin mo? Nagsisimula ako na siyang magustuhan. Sa tingin mo, may mas panalo sa kanila? Sa tingin ko ito na yon. Sa iyo, ganun pa rin? Hindi ako nakapunta sa appointment, pero natapos natin ang mga kotse. Hindi ako makapaniwala kung gaano kaayos tumatakbo ang truck na ito. Luma na ang baterya at oil change sticker mula 2,000 isa. Kaya medyo kinakabahan ako, pero tuloy pa rin tayo. At ito ang paborito kong tanawin sa araw ko. Araw-araw akong tumatawid sa tulay na ito. Hirap pa rin akong tanggapin ang itsura nito, Pero siguro, binili ko ito dahil V8 siya. Hindi ko alam kung may nakita na akong Nissan Armada o Titan na may problema sa transmission o makina maliban kung may door o kumakatok na halatang malaki ang sira. Kaya hindi na ako nag-isip ng matagal at binili ko ito sa halagang mga $1,700 bukod pa ang auction fees. Ngayon may $2,000 akong maayos tumakbong 4x4 na may third row seat. Perfect para sa pamilya. Si Logan naman ay may $2,400 na Honda Civic sulit na sulit sa resale. Problema ko lang kung makikita mo ang karatula ng presyo ng gasolina. $4.59 kada galon ang gasolina ngayon. Kaya ang Vivalo ay siguro hindi ang pinaka-ideal o pinaka-nais na sasakyan kapag halos $5 na ang gasolina kada galon. Sobrang mahal. Kailangan natin ng mga Trump na sticker na nakaturo sa mga gas pump na may nakasulat na ako ang may gawa niya. Gaya ng kay Biden, hindi ito tungkol sa politika, pareho lang sa magkabilang panig. maging neutral ka. Mataas na noon sa isang presidente, mataas pa rin na yon kahit iba na ang presidente. Makatarungan lang, may sticker ni Trump na ako ang gumawa niyan. Subukan mo ang sunroof. Diyos ko, gumagana ang sunroof. Nagsasara ba ito? Malalaman natin. Totoo bang nakakuha ako ng panalong sasakyan sa halagang $2,000? Matagal na mula nung huli. Sige, may ilang bagay akong gustong gawin. Una, may goof off ako at susubukan ko ito sa markang ito. Normal lang ang nagkikiskisan sa karera, pero hindi sa Civic. Ayaw nating magkuskos o magkarera para hindi mapinturahan ang kotse mo. Hanggat maaari, aalisin natin ito. Headlights din. May produkto akong gustong subukan. Mukhang nagamit ko na ito dati, pero hindi dito. Subukan natin sabay. Pakintabin mo rin ang kotse at sabay nating tingnan ng ilaw, busina at wiper. Gusto ko talagang subukan itong produkto mula sa TikTok shop kaysa gawin lahat ng pag-aayos ng headlight na ginagawa natin. Malamang AI ito, pero pinapakita nila na spray lang at punasan tapos na agad. Lumapit ka sa headlight na ito at tingnan ang itsura. Spray ko lang ito. Sa TikTok video, pinapakita nilang madaling matanggal pag pinunasan. Kita ko na tumutulo siya. Baka nahanap ko na ang magic compound kung gagana ito. Mukhang ito na. Bigyan natin ng ilang minuto o 30 segundo. Oo, kita mo na tumutulo lahat pababa. Nakatutulong ito para di na mag-buffing, polish o liha sa bawat set ng gulong. 30 minuto lang, ayos na. Mas maganda ito, pero di kailangan para sa headlight correction. Medyo magaspang at pwedeng mawala ang kinang ng chrome. Hindi, linisin mo ang chrome mo. Grabe. Grabe, linisin mo rin ang chrome mo. Ang ganda niyan. Tapos gagawin natin ito. Nakatipid ka ng 45 minuto. Nakakatawa. Pati chrome mo, linis na linis din. Grabe, handa ka na. Hindi man perpekto, pero mas maganda na ito. Hindi na siya dilaw. Nawala na ang paninilaw. Ayos. Tapos, binigyan ako ng UV pad. Ilagay mo ito sa pad mo. Dapat daw hayaan ko muna, parang pinipiga lang agad. Ganito sabi dito, yan ang nangyayari, may tumutulo. I-check mo. Oh, handa ka na? Mas maganda tingnan sa camera. Ganun ba? Mas maganda sa camera kaysa personal? Oo, kasi hindi pa sila sobrang linaw. Sa video parang bago, pero mas maganda talaga tingnan. Oo, sigurado. Hindi na sila dilaw. Tingnan mo. Sige na camera, wala na. Ayos na ako. Anong tingin mo? Sa natipid nating oras? Oo, sigurado. Kapag gagamit ka ng reducer o solvent, huwag mong ibabat at baliktarin ang basahan sa solvent para hindi madumihan ang solvent. May goof off tayo dito. Grabe, inaasahan mo bang mangyari yon? Hindi. Akala ko permanenteng gas-gas na talaga. Wow, sigurado ako nasa goma ng gulong yon. Natatanggal naman siya, kaibigan. Kung may iba pa sa kotse, gawin mo na rin sa lahat. Gusto ko ring pakintabi ng ibaba. Suriin natin ang ilaw sa harap at busina. Pang-emergency na preno at mga ilaw sa likod, sige. Oo, tara, yan lang high beam ko. Handa na sa libangan, oo. Signal light, oo. Oo, sige. Dapat gumagana ang hazard pag pareho ang direksyon. Subukan mo na.
Salamat, parehong naka-on. Tama, ilaw ng preno? Oo, isa lang. Alin ang hindi gumagana? Yung kaliwa mo. Gumagana ang gitna. Sige. Gumagana, oo, sige, kaya. Marami pa tayong oras. Meron tayo nito, nawala ka. Nandito tayo. Yung ilaw ng preno mo. Eto ba? Oo, yan na. Oo, sa tingin ko. Sige, i-double check mo. Patingin. Ito yung hindi gumagana, kaya hindi na kailangan alisin buong taillight. Ito lang dapat. Kunin mo yung flathead na distornilyador. Na-check na natin fluids ng kotse, di ba? Oo, nagawa na. Kaya Logan, tatanggalin na lang natin to. Minsan, kailangan mong ilagay ang baliri mo sa likod ng tornilyo para maungkat, parang kuko mo. Ganito oh, hindi laging natatanggal ang tornilyo agad. Sige, ngayon hiilahin na natin yan at dapat makukuha na natin yung bola. Iba, kailangan natin ng eto yon. Sige, yung nasa taas, tama? Iniwan ko yung basang floor mats dito, pati yung init ng sahig. Mabaho na yung truck na yon. Di ko alam bakit, pero siguro hindi lang ako ang pumipikit kapag may ginagawa. Uy, ang init. Babalik ako, dala ang bumbilya. Gusto ko lang ipakita ito. Dual filament. Kaya may dalawang filament. Isa para sa running light, isa para sa brake light. Kaya gumagana pa yung running light, pero yung filament para sa brake light ay naputol. Kaya kukuha tayo ng bago. Kung titingnan mo yung bombilya, mahina na paningin ko. 7443. Kukuha ako ng bagong 7443 para sa'yo. Sige, ayos yan. Babalik ako at simulan mo ng ipolish yung kotse. Sige. At pwede mo ring linisin yung labas ng windshield. Punasan mo rin ito. So, ito ba ay dahil lang sa pagkababad sa araw? Oo, pagkababad sa araw, oo. Sige, nag-test drive kami ni Chase gamit ang jeep namin at maayos ang takbo nito. Halos tapos na mag-polish si Logan ng kanyang Civic at dumating na ang bagong headlight. Sipag niya at ang ganda na ng kotse. Lilihaan ko yung ibabang sulok ng bumper tapos ipe-primer at pipinturahan ng kaunting silver para gumanda. Ayan, mas maganda na. Sige, alis na tayo. Bump! Taram tam tam tam. Tara na! Dalawa ba ang kanta ko? Oo, Logan, maganda siya. Bibilin ko ng 100. Bibilhin ko yan ng 100. Sige, Deuteronomio, magpicture tayo. Hinahanap ko kung nasaan ang araw para mailagay ko ito sa quarter panel o harapang sulok ng kotse. Kaya ang unang litrato ay dito mismo at naka-portrait mode ako, kaya lumapit ka pa. Sige, lapit pa. Actually, alam mo, huwag ka nang lumapit. Ganito na lang gawin mo. Tapos, umatras ka. Sige, umatras pa. Umatras pa. Ngayon, isenter mo yan. Ibaba mo ng kaunti ang kotse sa litrato. I-tilt mo ang camera pataas ng ganito. Diyan lang, kunin mo na ang unang litrato mo. Ayos. Ngayon, pumunta ka dito at kunan mo ng litrato dito. Ibaba mo pa sa screen. I-tilt mo lang. Ayan, diyan lang. Subukan mong ilagay sa gitna. Diyan lang. Ayos. Ngayon, kunan mo ang gilid. Ilagay mo sa gitna ng litrato. Ibaba mo ng kaunti ang camera. Ayan, dyan lang. Maganda. Ngayon, pumunta ka sa likod. Kunan mo itong quarter panel para makita nila ang UP. Magandang litrato yan. Ngayon, pumunta ka sa kabila. Isa lang talaga ang kailangan mo kung tama ang kuha mo. Dito ka, umatras ka ng kaunti para makuha mo ang buong kotse. Ayan, ganyan. Sige, gilid naman. Ipakita natin sa kanila. Bumibili ang tao gamit mata nila. Kaya madalas, handa silang bumili kapag nakita magandang litrato at description online. Oo, ayos. Kunan mo na itong quarter. Ito na siguro ang unang litrato mo o cover photo. Kunan mo itong quarter. Lapit pa. Magandang kuha yan. Ayos. Isa pa dito. Boom! Tapos na. Ipopost na natin online para ibenta. Malinis at tapos na ang Civic, maganda ang itsura at takbo. 2 linggo ko na itong ginagamit at matipid sa gasolina. Pero may problema pa rin. Ang ilaw ng hybrid na baterya ang dahilan kung bakit naka-on ang check engine light. Hindi naman ganun kamahal ang hybrid na baterya. Nakakita ako ng mga nagkakahalaga ng 7 hanggang $800. Sulit palitan ito, pero marami pa tayong sasakyang ayusin. Kung gagastos ako ng dagdag na 800, tiyak na sulit ipayos. Pwede ko namang babaan ko na lang siguro ng mga $15,000 ang presyo nito dahil maayos ang takbo at maganda pa ang konsumo, pero naka-on lang ang check engine light dahil sa baterya. Kaya hindi pa ako sigurado sa gagawin ko. Si Logan, ang anak ko, limitado ang budget niya. Ginastos na niya lahat sa kotse. Wala na siyang pera para sa mga pagkukumpuni. Kaya ako ang kailangan gumastos. Kaya medyo alanganin ang sitwasyon namin. Sa tingin ko, ibebenta na lang namin ito kung ano ang kalagayan niya ngayon. Kahit naka-on ang check engine light, maayos naman ang takbo at umaandar pa. Sasabihin na lang namin sa mga bibili. Ilalagay ko sa listing na naka-on ang check engine light para sa hybrid na baterya. Titingnan kung may bibili at kung wala, saka lang namin papalitan ng baterya at tataasan ng presyo. Nandito sa shop ang 08 Nissan Pathfinder na may V8. Napalitan ko na ang baterya nito. Well, si Nacho ang nagpalit ng baterya kasi galing pa ito noong 2001 kaya 5 taon na.
Namatay ang baterya kaninang umaga, kaya pinalitan namin ito para hindi magkaproblema ang customer sa charging o baterya. Napansin namin ni Nacho nung isang araw na paanda rin sana ang kotse, pero nakita naming nakadiskonekta pa lang ang baterya. Oo, napansin ko na ilang beses nagkiklik ang starter bago umandar, kaya plano naming palitan ito. Akala namin nasa pagitan ng exhaust at katabi ng bell housing. Hindi pala, nasa ilalim pala ng intake na akala ko ay pang Toyota lang. Hindi ko alam na ganoon din sa Nissan. Kailangan pala naming tanggalin ang injectors, intake at plenum para maabot ang starter. Nung nakita ko, mga 1.5 hanggang 2 oras lang pala. Sa tingin ko, buong araw mo tong trabaho kung gusto mo, Nacho. Nasa na yan. Napansin kong pinakintab mo na ang headlights, dati dilaw, ngayon maayos na. Tapos, pinakintab mo na ang kotse at nilihang ang kalawang. Oo, kailangan ko lang i-primer ito. Kung may gold na pintura tayo, okay na. Kung wala, lagyan mo muna ng itim at bibigyan kita ng gold na pintura. Maganda ang itsura ng loob. Maganda rin ang kinalabasan ng mga gulong, di ba? Linisin mo na rin ang mga gulong, kaya maganda ang itsura ng mga gulong. Bago ang mga gulong nito, bago rin ang baterya. Pagkatapos ayusin ang starter, magkakaroon na tayo ng maayos at maasang pathfinder. Tanggalin mo lahat ng ito ha, marupok na dahil sa araw ng Florida. Alisin mo na lang yan. Update sa Pathfinder. Si Nacho ang nag-ayos ng headlights, milinis ang kotse at napalitan mo na rin ang starter. So, meron na ba tayong bagong baterya, bagong starter, bagong intake manifold gaskets? Wala pang baterya. Wala ano. Wow, Nacho, seryoso ka. Ang ganda pare, mag-isa mo ginawa. Astig, yung starter nasa ilalim ng intake manifold, tama? So hindi pala siya nasa gilid ng transmission gaya ng sabi ni ChatGPT, kundi nasa ilalim. Kailangan tanggalin lahat ng fuel line. Gaano katagal mo ginawa? Hindi ko alam kung gaano siya katagal doon. Sasabihin ko na maganda ang naging oras. Siguro mga 2.5 hanggang 3 oras. Oo, ayos. Sige pare, congrats, ang galing mo. Kukuhan ko na lang ito ng litrato, ilalagay sa website at ipopost para ibenta. So yung ating $2,000 na auction challenge na naisip ni Logan, nagawa kong manatili sa budget na mas mababa sa $2,000 dito kasama na ang starter at baterya. Ulitin mo nga. Ilang buwan din yun. Kailangan ko lang, alam mo yun, marami talagang nangyari. Medyo abala bago ko nagawa yun. Pakiramdam ko gusto mo yung hamon, pero ako hindi. Ikaw ang may gusto. Sige Nacho, ipapaliwanag ko ulit lahat. Dito sa Pathfinder, hindi malamig ang AC kahit mainit ang panahon sa Florida. May ilang bagay dito, marami akong AC na lata. Susubukan muna natin. Karaniwan, 3 bagay ang laging nakakaproblema sa aircon. Tama? Una, may tagas tayo kung saan tumatagas ang freon. Pangalawa, luma na ang freon o may patay na hangin sa mga linya. At pangatlo, namamatay o hindi gumagana ang AC compressor. Yun ang pinakamagastos, ang ayusin ang compressor. Kaya una, susubukan nating i-charge gamit ang linyang yan. Okay? Hanapin mo ang nipple. Ito ang high pressure nipple. Kita mo yan? Katulad lang ng mga regular na compressor, pareho lang ang paraan ng trabaho. Kaya hahanapin natin ang AC line natin. Tatanggalin natin ang takip yan dyan. Ngayon, kapag nilalagyan mo ng charge, dapat naka-high ang AC mo sa loob ng sasakyan. Kaya dapat max ang fan at AC, tapos check natin kung magcha-charge. Kapag pinindot ko ito, wala namang lumalabas, di ba? Madalas, berdang freon ang lumalabas na delikado sa kalikasan, pero dito, hangin lang ang lumalabas. Maganda ang may pressure, pero hindi kung wala ng laman. Tatanggalin natin ang patay na hangin. Wala nang lumalabas na yon. Ikabit mo na, i-shake ang lata, tapos ikabit at pigain ang trigger. Makikita mo, itulak para mag-engage at hilahin ang trigger. Gusto nating gumalaw ito at mapunta sa pagitan ng 2 guhit. Kapag piniga mo ang trigger, may nangyayari ba? Hindi patay ang lata, puno pa yan. Sige, tapos na. At para lang balikan, ito ay isang 2,008 Nissan Pathfinder at gusto ko talaga na V8 siya. 5.6 na litrong V8. Ngayon, ang tanging concern ko ay ang gasolina ay $4 at 49 sentimo. $4 at 49 sentimo kada galon. Kaya magdadalawang isip ang mga tao na bilhin ito dahil doon. Malakas at maaasahan talaga ang makinang yan. Kaya mas gusto ko kaysa 6-cylinder. Ngayon, may 4 itong bagong Michelin na gulong. May bagong baterya, starter, at nadetalye na kaya magandang itsura. Iniwan ko ang seat cover dahil medyo pudpud na ang upuan. Maayos pa lahat ng ibang upuan. Ngayon, tinatalakay natin ang isang mid-size na 4x4 SUV na may 3rd row seat at tow package. Hindi ito sobrang laki na truck, kaya nakakakuha ka ng mid-size na may lahat ng amenities ng full size. Sa tingin ko, sana mabilis itong mabenta. Sobrang saya ako dito.
Kaya kukuhaan ko ito ng mga litrato. Ipopost ko ito sa marketplace at website ko gaya ng lagi kong ginagawa sa mga video ko. Sa tingin ko, ipopost ko ito ng 5,000, siguro 5,000 at 500 at maglalagay ako ng paunang tanong kung may interesado tapos titingnan natin kung ano ang mangyayari. May 100 at 40,000 milya lang ito at walang kalawang. Kaya sa tingin ko, magiging maayos ang bentahan nito. Ngayon, madalas ko na lang itong ginagawa sa YouTube tulad ng paglista nito sa 5,000 at 500 dolyar. Kung may bibili ng 4,500, kikita ako at makakakuha ng magandang deal ang buyer. Kaya YouTube special, 4,500. Nakalista ito online sa www.flyingwheels.com. Kung may gustong bumili, kung hindi naman, salamat na lang sa panonood ng mga video na ito. Ibinebenta pa rin ang Civic ng anak ko. Nasa website din namin yon. Kung mabenta ko ito ng 5,000, kikita ko ng halos 2,500. Kung mabenta namin ang Civic ng 5,000, kikita siya ng 2,500. Sa tingin ko, tabla lang kami. Meron siyang magandang 4-cylinder na hybrid Civic habang ang presyo ng gasolina ay $4 at 49 sentimo kada galon. Ako naman ay may maganda ring SUV na may third row at tow package habang ang presyo ng gasolina ay $4 at 49 sentimo kada galon. Kaya baka siya talaga ang nanalo sa hamon na ito dahil lang sa presyo ng gasolina. Pero masaya naman para sa aming dalawa. Sana ay nag-enjoy din kayo. Salamat sa panunood. Talagang pinahahalagaan ko ang suporta ninyo. Mag-comment kayo. Sabihin ninyo kung ano ang nagustuhan ninyo. Sabihin ninyo kung ano ang dapat kong baguhin. Sabihin ninyo kung ano ang gusto ninyong makita sa hinaharap. Gusto ko ng mga flip videos. Namimiss ko na rin ang mga real estate videos ko. Babahawi rin ako doon. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo ulit. Paalam!